sa kanyang mahapding pakikibaka. Nang ang araw ay tumungo sa kanluran at nagbabalita ng panibago pang madilim na gabi, tinalo ng kapalaluan si Cain sa paggawa ng trahedyang hindi natatanggapin kailanman ang plano ng pagtubos na sinasagisag ng kordero sa ibabaw ng dambana. Ang pasyang ito na tulad ng masakit na palaso na sumugat sa puso ng walang hanggan at sa kanyang mga hukbo nagpaluhod sa kanila sa pagdadalamhati para sa malungkot na pagkawasak ng minamahal na anak na iyon. Nakapangihilakbot isipin na marami sa dakilang tunggalian sa paligid ng trono ng sansinukob ang susunod sa mga yapak ni Cain. Natapos ang laban, tumindig si Cain na may nakatangging ngiti. Sa kanyang mga labi, wala nang magiging pagtutol sa kanyang budi. Hindi na mulang mababagabag ang ideya ng hain. Makikipaglaban na ngayon at itatayo sa pamamagitan ng kanyang karunungan at lakas, isang kanlungan ng kapayapaan at kasaganan. Dumating ang isa pang gabi, dala ang kanilang kadiliman at pagkagulong sa isang baliwimbi at mabagsik na pakikipagsapalaran na binalak na ngayon ni Cain sa pusong sakop ng kasamaan. Sinabi niya sa kanyang sarili ng gabing iyon na siya ang una ng sanlinggo. Pagbukang liwayway ay dadalawin ko ang tahanan ni Abel. Magkukunwari akong nagsisisi, hihingi ako sa kanya ng isang korderong ihain sa aking dambana. Hilingin ko sa kanya na samahan ako sa kawan na nagpapastol sa malalayong paspulan. Alam kong masayang paglilingkuran niya ako kapag sa ating paglalakbay tayo ay malayo na sa tahanan. Maiintindihan ko ang hirap na dinaranas ng mga kordero. Matapos ko siyang patayin, magtatago ako sa kagubatan, malayo sa abot ng paningin ng iyong kapareha at ng kanilang mga magulang. Pagkatapos ay pagdiriwang ko ang kanyang katapusan, makikipag-isa sa aking kapareha tulad ng ginawa niya matapos ang kamatayan ng kordero. Nakita ko ang lubog ng araw, ang huling sinag nito ay hindi na mulang mag-uwi na kay Abel sa inyong tahanan. Sasama ko ang aking kapatid na babae at tatakas patungo sa lambak kung saan tayo minsan nagbalik. At doon ay hindi na mulang babalik sa mapanghusgang burol na ito kung saan namamatay ng walang kasalanan ng mga kordero. Maglalakbay tayo hanggang sa marating natin ang duyan ng liwanag na nakaunat sa kapatagan ng Eden. Doon malayo sa mga pamanhik at payo ng aking ama na hindi ko na matiis, maghahandog ako sa walang hanggang liwanag ng mga kulto ng mga bulaklak at prutas, mga produkto na isinilang sa ilalim ng kanilang ningning. Ang araw ay nagpubli sa kanyang paglalakbay, ipinahayag nito sa malayong ang patanawang mga palatanda ng bukang liwayway. Isang silahis na pinanghawakan ni Cain sa pagsasabing itataguyod niya ang kanyang layuning. Hindi kailanman dudumhan ang tambanan ng dugo ng mga inosenteng hayop. Ngunit to pa rin ang kalubobang banal, maghahain ng isang kordero upang makamtan ang pagpapala sa kanilang pag-iisang dibdib. Ito'y gagawin sa malayong parang matapos matupad ang pangakong ito. Babalik siya sa kanya at sila'y magiging isang laman magpakailanman.
Nagalak si Abel sa kinabukasan iyon sa piling ng kanyang minamahal na may ninting nagmulat na parang mula sa isang panaginip. Isinandal niya ang kanyang dibdib sa kanya kung saan tumitibok ang isang puso na hindi niya maisip isusugo sa araw na iyon. Sa isang huling pagsisikap, ang dagta ng buhay na hindi na muling mababalik tulad ng isang kordero sa dambana. Patapos, idikit ang sandata ng kamatayan. Sa mga hakbang, si Cain ay nagpatuloy sa isang pasyang hindi na mababawi. Lumihis sa bahay ng kanilang mga ama, lumapit sa tahanan ni Abel na kahit sa paanan ng dambana, nakatayo kasama ang kanyang kasama, nagpapalitan ng mga panata ng walang hanggang pag-ibig.